Si Daniel, dati, punong-puno ng mga pangarap. Nangungunang estudyante sa kolehiyo, isang masipag at matalino, at isang mabuting anak. Ngunit sa mga nagdaang taon hindi sumang-ayon ang kapalaran sa kanya. Nawala ang kanyang negosyo. Naubos na rin ang perang naipon niya sa bangko. Dahil dito nawala ang tiwala niya sa sarili. At higit pa rito, sinisisi niya ang sarili sa lahat. Dito mag-umpisa ang ating kwento tungkol kay Daniel. Sa mga nagdaang pagsubok sa buhay. Nawala ng tiwala sa sarili si Daniel upang ihinto na niya ang pagpipinta. Isang hapon, tumawag ang kanyang kapatid na bunso. Si Carlo may sakit at nagpapagamot. Ang kanilang mga magulang ay wala na, at ang bayarin sa hospital ay dumarami araw-araw. Tumayo si Daniel, nanginginig, nag-aalala sa hospital bill nilang magkapatid. May ilang daang piso lang sa kanyang pitaka. Tumingin siya sa salamin at sinabi, "Wala akong trabaho, wala akong ipon. Paano ko siya matutulungan? Paano na ang kapatid ko?" Ngunit may isang malalim na bahagi sa kanyang isipan. Subukan mo. Ipinagbili niya ang kanyang mga painting. Nag-alok siya na gumawa ng mural, portrait, anumang pwede para lang kumita. Naglalakad lang siya para ibenta ang kanyang mga artwork. Kumakain lang siya isang beses sa isang araw para makatipid. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Carlo na ngumingiti sa gitna ng kanyang karamdaman, nakakaroon siya ng bagong lakas at tibay na paniniwala sa sarili. Ganito pala ang buhay. Kahit pagod ka na, kailangan mong gumising ng maaga dahil may umaasa sa'yo. Isang gabi, sa sobrang pagod na itanong niya ang kanyang sarili, pagod na ako. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Narinig siya ng isang janitor at mahinahon nagsabi, "Kapag ang puso mo ang nagtutulak sa'yo, hindi mo kailangan malaman kung hanggang saan ang kaya mo." Lumipas ang mga linggo. May isang tao na tumulong sa kanya para ilagay sa exhibit ang mga painting niya. Dahil dito nakilala ng husto si Daniel sa kanyang mga gawa. Maraming tao ang tumulong sa kanya. Dumagsa ang tulong pinansyal. Nababayaran na rin niya ang hospital bill ng kanyang kapatid. Ang paggamot kay Carlo ay patuloy na nagkakaroon ng magandang pagbabago. Hindi man naging mayaman si Daniel, natuto siyang lumaban at harapin ang hamon ng kahirapan sa buhay. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil hindi siya sumuko, kahit mahirap. Makalipas ang isang taon, tumawag ang hospital kay Daniel na pwede nang lumabas si Carlo. Isang simbolo na magaling na si Carlo sa sakit na cancer. Tuwang-tuwa si Daniel habang naglalakad sa karamihan ng tao. Nagtungo siya sa hospital para sunduin ang kapatid na si Carlo. Lumabas sila na magkahawak kamay na may ngiti ng liwanag. May mga pagsubok sa buhay na susubukin ang iyong lakas, kung hanggang saan ang paniniwala mo sa sarili. Kung meron kang pagdududa, at walang kasiguruhan, at iniisip mo na babagsak ka, manatili kang lumaban, huwag kang susuko, dahil ang tunay na lakas ay tahimik lang. Lumilitaw ito kahit walang nakakakita. Tumitindig ito kahit bumagsak ka, huwag mong sasabihin na hindi mo kaya. Dahil ang kahirapan ang gigising sa iyong lakas para lumaban ka. Kung nagustuhan niyo ang kwento, mag-subscribe na kayo sa Animevids channel para sa mga susunod na kwentong aming ibabahagi sa inyo. Salamat po.